Hello? Kung pinaghahandaan mo na ang future mo, gayon pa lang, nako, you are absolutely in the right place. Pag-uusapan natin ngayon ang isang napakagandang financial tool na makakatulong ng malaki sa pag-iipon mo, kaya simulan na natin itong paghimay. Let's be honest, marami sa atin ang matiyagang naghuhulog at umaasa sa SSS or GSIS natin, di ba? Solid na pundasyon yan, walang debate yan. Pero tanungin mo nga ng tapat ang sarili mo. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na kapag naisip natin ang inflation, sapat na kaya talaga ang pensyon natin para sa lahat ng gastusin sa bahay, pagkain at mga maintenance na gamot balang araw? Kung medyo napapaisip ka ngayon, sakto. Dahil dito napapasok yung solusyon na i-share ko sa inyo. Ipinapakilala ko sa inyo ang magiging secret weapon natin, ang Pag-ibig MP2. Bakit secret? Kasi tingnan nyo naman ang nakakagulat na dividend rate na 7.12% para sa taong 2025 na nai-credit nitong 2026. Grabe, di ba? Isipin mo yon, mas mataas pa ito kaysa sa karamihan ng mga commercial banks pati na rin sa ilang government bonds. Halos hindi ka makakakita ng ganitong klaseng return sa mga ordinaryong savings account. At ang pinakapanalo rito, tax-free siya. Walang bawas. Buong-buo mong maiuwi ang kinita ng pinaghirapan mong pera. Ano nga ba talaga itong Pag-ibig MP2? Basically, ang MP2 ay isang voluntary savings program na galing mismo sa Pag-ibig Fund. So optional lang siya. Ikaw ang may control. Kung kailan ka may extra, doon ka lang maghuhulog pandagdag sa regular contributions mo. Naka-lock-in ang savings mo dito ng 5 taon, which is perfect para mabigyan talaga ng time lumago yung pera mo. At for our peace of mind, government guaranteed ito. Ibig sabihin, super low risk. Kampante kang ligtas ang pera mo, ano man ang mangyari sa ekonomiya natin. Pangalawang bahagi, ano na ba ang mga bagong patakaran ngayong 2026? Good news sa mga gusto talagang mag-go all out sa kanilang retirement fund. Ayon sa Pag-ibig Fund Circular 487 na naging epektibo noong February 2026, dinoble na ang limit ng pwedeng ipunin. Dati, hanggang 10 million lang yan. Ngayon, ang maximum total principal savings kada miyembro ay umabot na sa 20 million pesos. Take note lang ha, ang limit na ito ay para lang sa principal contributions mo. Yung kinita mong dividends, hindi yan kasama sa limit, kaya patuloy pa rin niyang lalago ng walang cap. Ngayon, pwede kang magsimula sa 500 pesos na hulog. Pero paano kung bigla kang nagkalaman dahil nakabenta ka ng lupa, may nakuha kang mana, o malaking bonus at gusto mong maghulog ng higit 500,000 pesos in one day? Pwede pa rin naman, pero may bagong rule tayo dyan. Kailangan mo nang itong bayaran sa mismong branch gamit ang personal check o manager's check mula sa bangko mo. Hindi na pwedeng cash. This is just a compliance measure para sa Anti-Money Laundering Act para masigurong ligtas at verified ang mga malalaking transaksyon. Ito ang isa sa pinaka-game changer na update, ang one-time rollover. Dati kasi kapag tapos na ang 5 taon mo, kailangan mo pang i-withdraw ang pera at mag-open ulit ng panibagong account kung gusto mong ituloy ang investment mo. Minsan sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin, di ba? Ngayon, pag nag-mature ng account mo, pwede mo na siyang i-roll over automatically kasama ang lahat ng dividends para sa panibagong 5-year cycle. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-compound ng pera mo for 10 straight years nang wala ka ng kailangang asikasuhin. Pero wait, eto ang isang seryosong warning na dapat niyong tandaan. Kung hindi mo pinili itong rollover option at nag-mature na ang account mo, mako-close ito at i-reclassify bilang accounts payable. At kapag nangyari yan, titigil na sa pag-earn ng dividends ang pera mo. Stop na talaga. Dati kasi kahit lagpas na ng 5 years at nakatenga lang, kumikita pa rin. Pero ngayon, zero na. Kaya sobrang halagang maging proactive at magdesisyon agad bago pa mag-mature ang inyong inipon. Alin ba ang mas maganda? Compounded or annual payout? Kapag nag-open ka ng MP2 account, may kailangan kang piliin na estratehiya agad-agad. Sa annual payout, makukuha yung dividends mo taon-taon diretso sa bangko mo o sa Loyalty Card Plus mo. Super okay ito kung kailangan mo ng extra cash na pambayad ng bills. Pero kung hindi mo naman kailangang gastusin agad ang pera, nandyan ang compounded savings. Dito, iiwan mo lang yung pera mo. Yung kikitain niya ngayong taon, hindi mo kukunin, tapos kikita pa ulit yon ng panibagong interes sa susunod na taon kasama ng original mong hinulog. Tingnan natin itong ilustrasyon.
Kapag pinili mo ang annual payout, lalago naman talaga yung ipon mo. Pero hanggang dyan lang kasi kinukuha mo nga yung kita yearly. Pero kung pinili mo ang compounded growth at hinayaan mo lang ang pera mo doon ng 5 taon, naku, makikita mo kung paano talaga lolobo ang ipon mo. Kumikita yung mismong kinita mo na. Ganyan kalupit ang compounding interest para palakihin ang retirement fund mo nang wala kang ginagawang dagdag na effort. Pang-apat na bahagi, kailan mo ba pwedeng i-withdraw ang pera mo? Ang MP2, ituturo talaga sa'yo ang disiplina at pasensya. Tandaan natin na may mandatory lock-in period ito na buong 5 taon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-withdraw ang funds mo basta-basta bago matapos ang cycle na yon. Walang withdrawing dahil may midnight sale sa mall o dahil gusto mo ng bagong cellphone. Nakareserba ang pera na ito para sa malalaking goals mo sa future. Pero syempre, paano naman kung may malaking emergency, di ba? Don't worry, hindi naman walang puso ang pag-ibig fund. Pwede ang early withdrawal o pre-termination kung may mabigat na dahilan tulad ng total disability, retirement, pag-alis sa trabaho dahil sa seryosong health issue, pagkamatay ng miyembro o kung nagsara yung kumpanya ninyo. Naiintindihan ng programa na may mga biglaang krisis sa buhay na kailangan nating harapin. At guys, please don't forget this part. Kapag nag-mature na ang account nyo at naging accounts payable na siya, you only have 10 years para i-claim ang pera nyo. Uulitin ko ha, kung hindi mo kukunin ang MP2 savings and dividends mo within 10 years, tuluyan na itong ililipat sa retained earnings ng Pag-ibig Fund. Mawawala na ito sa'yo. Kaya make sure to always monitor your accounts at i-update ang records ninyo. Pang-5 bahagi, ang iyong action plan. Paano ba magsimula? Enough with the theories, let's do this. Napakadali lang, hindi mo na kailangang uma-absent o pumila sa labas. Gamitin mo lang ang cellphone mo. Una, open the virtual Pag-ibig app o pumunta sa website nila. Pangalawa, i-check ang existing MP2 account mo o kaya mag-create ng bago online. At pangatlo, maghulog kahit 500 pesos lang at piliin mo na ang payout option mo. Annual payout ba o compounded growth? Boom! Nakapag-invest ka na. Ganun lang kasimple. To wrap things up, balikan natin ang main point ng paghimay natin ngayon. Ang MP2 ay buong-buong garantisado ng gobyerno. Ang taas ng returns niya kumpara sa mga bangko at higit sa lahat, ito talaga ang perfect na sidekick ng SSS o GSIS pension mo. Hindi natin pwedeng iasa buong future natin sa isang source lang. Kailangan natin ng matibay na backup plan na tutulungan tayong lumago katulad nitong MP2. So, heto ang tanong ko sa inyo. After everything we talked about sa secret weapon ninyo, are you MP2 ready or not MP2 ready? Gusto kong malaman kaya i-comment nyo sa ibaba ang status ninyo. Kung may natutunan kayo rito at nakatulong ito para sa financial goals ninyo, please share this explainer sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sa susunod nating paghimay, pag-uusapan naman natin ang pera, isa pang tax-free retirement superpower na dapat din ninyong malaman. Hanggang sa muli, ang ginhawa sa bukas ay sinisimulan ngayon.